Noong mga nakaraang taon, maraming tao ang tumingin sa ekonomiya ng China na parang isang napakalaking makina na kahit anong mangyari, aandar at aandar. Kapag humina ang negosyo, magbababa ng interest rate. Kapag bumagal ang construction, magbubuhos ng pera sa infrastruktura. Kapag natakot ang merkado, papasok ang estado at aayusin ang timon. Parang laging may emergency switch si Beijing na pwedeng pindutin para bumalik ang sigla. Pero pagpasok ng 2026, may isang masakit na katotohanan na hindi na kayang takpan ng magagandang numero at malalaking anunsyo. Pwedeng mag-imprenta ng napakaraming pera, pwedeng paluwagin ang pautang, pwedeng pilitin ang mga bangko na magpahiram, pero hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao na gumastos kung ang nasa isip niya ay takot, pagod, at kawalan ng tiwala sa kinabukasan. Yan ang pinakamalaking kabalintunaan ng China ngayon. Sa papel, umaandar ang makinarya ng monetary policy. Ang People's Bank of China o PBOC ay halos todo ang apak sa gas. Maraming ulit nang ibinaba ang reserve requirement ratio para makalaya ang mas maraming salapi sa sistema ng bangko. Ang loan prime rates ay itinulak pababa sa mga antas na dati ay iisipin mong pang-emergency lang. Ang mga state-owned banks ay halos parang sinasabihang huwag masyadong magdamot sa credit. Ang sentral na gobyerno ay naglalabas ng mga espesyal na bond para pondohan ang iba't ibang proyekto at pasiglahin ang aktibidad. Sa teorya, kapag dumami ang pera at bumaba ang halaga ng pangungutang, dapat mas lumakas ang negosyo, mas dumami ang trabaho, mas guminhawa ang pakiramdam ng mamimili at mas umikot ang ekonomiya. Pero ang nangyayari ay kabaligtaran. Imbes na lumabas ang pera papunta sa mga tindahan, restaurant, kotse, bakasyon o bagong bahay, naiipon lang to sa bangko, ginagamit pambayad utang, o iniipit ng mga pamilya bilang depensa laban sa isang hinaharap na hindi nila mapagkatiwalaan. Sa madaling salita, ang problema ng China ay hindi na basta kakulangan ng salapi. Ang problema ay ayaw ng gumalaw ng tao. At kapag ang tao na mismo ang ayaw gumalaw, kahit anong dami ng likwididad, parang tubig na ibinubuhos mo sa timba na may takip, nandyan ang tubig pero hindi makapasok kung saan dapat. Kapag tiningnan mo ang mas malalim na dahilan nito, mauunawaan mo na hindi ito simpleng yugto lang ng panghihina ng consumer mood. Hindi ito basta mahina ang benta ngayong quarter. Hindi ito ordinaryong pag-atras ng demand. Ang nangyayari ay isang malalim na pagbabagong psikolohikal sa buong lipunan, lalong-lalo na sa gitnang uri na matagal nang inaasahang magiging bagong makina ng global consumption. Ito ang uri ng sugat na hindi kayang pagalingin ng promo, coupon o murang utang lang. Isipin mo ang isang pamilyang urban sa China noong panahon na sumisipa pa ang property boom. Bawat taon, tumataas ang halaga ng apartment nila. Kahit hindi sila sobrang yaman sa cash, pakiramdam nila yumayaman sila dahil ang bahay nila ay tumataas ang presyo. Kapag tumitingin sila sa app or sa broker at nakikitang mas mataas na naman ang valuation ng unit nila, lumalakas ang loob nilang gumastos. Kayang-kaya nilang magbakasyon, magpalit ng kotse, bumili ng mas mamahaling gadget, o kumain sa mas sosyal na restaurant dahil pakiramdam nila secure ng balance sheet ng pamilya. Kahit may utang sila, may confidence sila na may asset na humihila pataas sa network nila. Pero nang pumutok ang problema sa real estate, gumuho ang psikolohiyang iyon. Hindi lang basta bumaba ang presyo ng bahay. Nasira ang buong mental model ng isang henerasyon. Sa loob ng mahigit 2 dekada, itinuring ng maraming Chinese household ang property bilang pundasyon ng yaman, retirement plan, at simbolo ng stability. Nang magsimulang bumagsak ang mga developer, maantala ang mga proyekto, at lumubog ang market value ng mga apartment, parang may biglang nagbunot sa sahig sa ilalim ng mga paa ng middle class. Hindi ito simpleng nabawasan ang gains. Para sa marami, ito ay baka mali pala ang buong plano ko sa buhay. Diyan pumapasok ang tinatawag na negative wealth effect. Kapag pakiramdam ng tao ay mas mahirap na siya kaysa dati, natural na unang reaksyon niya ay bawasan ang paggastos. Kahit hindi pa lubusang bumabagsak ang kita niya, sapat nang makita niyang lumiit ang halaga ng kanyang property para magpreno siya. At sa China, sobrang laki ng papel ng property sa household wealth, kaya napakalakas ng tama ng effect na to. Maraming pamilya ang nakatali sa mortgage para sa isang asset na hindi na sigurado ang direksyon. Hindi na ito source of confidence. Isa na itong source of anxiety. Kaya kung iisipin mo, hindi na nakakagulat kung bakit kahit ibinababa ng PBOC ang rates, hindi tumatalo ng consumer para umutang at gumastos. Kung nalulunod ka sa pangamba na baka mawalan ka ng trabaho, baka bumaba pa ang value ng bahay mo, at baka tumaas pa ang pressure sa pamilya, ang mababang interest rate ay hindi inspirasyon, kundi parang ingay lang sa background.
Parang may nagsasabi sa'yo, oh, mas mura na umutang, pero ang nasa isip mo naman, bakit ako uutang pa kung hindi ko nga sigurado ang bukas? Makikita ang lamig na ito sa mismong mga sentro ng urban consumption. Ang mga mall na dati ay puno ng tao, puno ng ingay, puno ng pagbili, ay nagiging mga monumento ng tahimik na pag-aalinlangan. Ang mga luxury brands na dati ay halos yumuyuko sa sobrang tuwa sa Chinese demand ay hirap nang magpaikot ng inventory. Hindi lang mamahaling bag o relo ang tinatamaan. Pati mga durable goods gaya ng sasakyan, appliances at electronics ay humihina ang demand. Ang mamimili ay hindi na tumitingin sa bagong telepono at iniisip na deserve ko ito. Ang iniisip niya, pwede pa naman ang luma. Hindi na. Sige na nga, sale naman. Ang iniisip niya, kahit sale, gastos pa rin yan. At ito ang delikadong parte. Kapag ang pag-iingat ay naging kultura, hindi ka na basta makakabuo ng recovery gamit ang short-term stimulus. Kasi ang kalaban mo ay hindi nakakulangan ng pera. Ang kalaban mo ay mindset na naka-defense mode. Sa mga nakaraang krisis, may manual na madalas gamitin ng Beijing. Kapag humina ang ekonomiya, magtayo ng mas maraming riles, airport, tulay, expressway, industrial park, bomba ng investment, tapos hintayin ng multiplier effect. Noong 2008, gumana iyan. Nung iba pang yugto ng pagbagal, gumana rin sa isang antas. Pero pagdating ng 2026, halatang pagod na ang lumang formula. Hindi na pwedeng sabihin kulang lang sa semento, bakal o proyekto ang bansa. Sa dami ng naitayo sa nakalipas na mga dekada, ang tanong ngayon ay hindi na may maitatayo pa ba, kundi may silbi pa ba ang itatayo? Kapag ang return on infrastructure ay humihina, ang bawat bagong proyekto ay mas kaunti ang naidudulot na tunay na kita sa lipunan. Kapag ang mga local government ay nalulunod na sa utang, ang bawat bagong bond issuance ay hindi senyales ng paglakas kundi posibleng paglapit sa isa pang problema. Kapag ang domestic demand ay mahina, pwede kang gumawa ng output pero kung walang bibili, para kang pabrika ng kalungkutan. Busy ang makina, tahimik ang cash register, at dyan malinaw na lumalabas ang structural shift sa China. Dati, malaking bahagi ng problema ay nasa supply side at sa bilis ng industrialization. Ngayon, mas mabigat ang problema sa demand side. May kapasidad ang bansa na gumawa ng kotse, bakal, electronics, solar panel, appliances, at kung ano-ano pa. Hindi kulang sa produksyon. Ang kulang ay kumpiyansa ng mamimili at kita na handang gumastos. Ang ganitong imbalance ay mapanganib dahil humahantong ito sa deflationary pressure. Kapag mas maraming produkto kaysa gustong bumili, napipilitang magbaba ng presyo ang negosyo. Kapag bumababa ang presyo, mas humihina ang kita. Kapag humihina ang kita, mas nagiging maingat ang employer sa hiring at pasahod. Kapag humina ang kita ng tao, lalo siyang hindi gumagastos. Parang umiikot na electric fan na nakatutok sa iisang sugat. Malaki rin ang problema ng labor market lalo na sa urban middle class. Dati, maraming kabataang profesional sa Beijing, Shanghai, Shenzhen or Guangzhou ang may pakiramdam na kahit mabigat ang trabaho, sulit naman dahil may upward mobility. Pagod ka man sa 996 culture, bawi naman sa bonus, stock option, o mabilis na promotion. Pero nang dumating ang sunod-sunod na pressure sa tech, education, property at iba pang sektor, nagbago ang calculus. Ang trabaho ay nanatiling mabigat, pero ang gantimpala ay lumiit. Ang stress ay nandyan pa rin, pero ang seguridad ay nawala. Parang pinapadaloy ka pa rin sa marathon, pero tinanggal na ang tubig at medalya sa finish line. Sa ganitong kapaligiran, natural lang na tumataas ang savings. Hindi dahil napakasaya ng mga tao na mag-ipon sa mababang interest rate, kundi dahil iyon ang tingin nilang tanging paraan para mabuhay sa isang panahong malabo ang lahat. Ang mamahaling hapunan sa labas ay napapalitan ng lutong bahay. Ang branded na gamit ay napapalitan ng mas murang local alternatives. Ang dating aspiration na upgrade ng lifestyle ay nagiging basta makatipid. Kaya hindi nakapagtataka na umuusbong ang tinatawag na consumption downgrading. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang kakayahang bumili ng lahat. Ang ibig sabihin nito, sadyang pinipili ng tao ang mas mura, mas praktikal at mas ligtas dahil wala na siyang ganang makipagsabayan sa status game. Lalo itong mabigat sa kabataang henerasyon. Ang Gen Z at Millennials sa China ay nahaharap sa labor market na masikip, mahal ang gasto sa urban life at mababa ang visibility ng long-term reward. Maraming fresh graduates ang pumapasok sa merkado na parang may diploma nga pero kulang ang pinto. May ilan pang ang napipilitang tanggapin ang trabahong malayo sa kanilang kurso o mas mababa ang sahod kaysa inaasahan nila.
Sa ganitong sitwasyon, bakit ka nga ba magkaka-interes bumili ng bahay, magpakasal agad o mag-anak ng maaga? Kung ang pakiramdam mo ay bawat hakbang pasulong ay may kasamang 10 bagong pasanin, baka ang piliin mo ay umatras na lang sa laro. Dito sumikat ang mga ugaling tulad ng tangping at baylan. Para sa iba sa labas, baka mukhang tamad lang to or emotional overreaction. Pero sa mas malalim na pagbasa, isa itong anyo ng tahimik na protestang pang-ekonomiya. Kapag ang sistema ay hindi na nagbibigay ng malinaw na gantimpala sa pagsunod sa tradisyonal na script ng sipag, karir, bahay, kasal, anak at pag-angat, may mga kabataang pipiliing huwag na lang sumali ng buong puso. At kapag ang isang henerasyon ay umatras mula sa malaking paggasto sa pabahay, sasakyan, luxury items at family formation, napakalaking tama niyan sa consumption model ng buong bansa. Samantala, sa kabilang dulo ng demographic spectrum, may isa pang problema: pagtanda ng populasyon. Sa teorya, pwedeng sabihin ng ilan na to na ang panahon ng silver economy, na lalaki ang demand sa healthcare, wellness, caregiving, at elder services. Pero sa totoong buhay, maraming matatandang Chinese ang hindi gastador. Hindi sila tulad ng idealized retiree sa advertisement na laging nagte-travel at namimili ng premium products. Mas marami sa kanila ang sobrang maingat sa pera dahil alam nilang hindi ganoong kalawak o kasigurado ang safety net. Kapag hindi ka kumpiyansa sa coverage ng healthcare, sa pension at sa pangmatagalang suporta ng Estado, kakapit ka sa ipon mo na parang last line of defense. At sa maraming kaso, hindi lang sarili nila ang iniisip nila. Tinutulungan pa nila ang mga anak at apo, kaya lalong nagiging defensive ang financial behavior nila. Ito ang isa sa pinakamalalim na ugat ng problemang pangkonsumo sa China. Mahina ang social safety net kung ikukumpara sa laki at antas ng ekonomiya nito. Kapag ang tao ay natatakot sa gastusing medikal, sa pag-aaral ng anak, sa retirement at sa kawalan ng proteksyon kapag may biglang dagok, ang default niya ay mag-ipon ng sobra. Hindi dahil kuripot siya, kundi dahil wala siyang mapagkakatiwala ang sasalo sa kanya kapag bumigay ang buhay. Sa ganyang konteksto, bawat yuan na naka-time deposit ay hindi lang pera. Isa itong tahimik na insurance policy laban sa isang sistemang hindi sapat ang pangako sa ordinaryong mamamayan. Dagdag pa rito ang household debt. Sa nakalipas na dekada, malaki ang inakyat ng utang ng mga pamilya sa China at malaking bahagi nito ay nakatali sa housing boom. Noong panahon ng pataas na property market, parang katanggap-tanggap ang leverage dahil inaasahan ng lahat na tuloy-tuloy ang appreciation. Pero ngayong mas mahina ang presyo ng bahay at mas hindi sigurado ang kita, ang utang ay hindi natulay sa pag-unlad. Isa na tong pabigat sa dibdib. Ang monthly mortgage payment ay parang constant reminder na ang mga desisyong ginawa sa panahon ng optimism ay kailangang bayaran sa panahon ng uncertainty. Dito pumapasok ang ideya ng balance sheet recession. Sa ganitong sitwasyon, kahit bumaba ang interest rates, hindi ang instinct ng household o private business ay umutang pa para mag-expand. Ang instinct nila ay ayusin ang sarili nilang balance sheet, magbayad ng utang, magtipid, at magbawas ng risk. Kaya kahit may gustong itulak ang sentral na bangko na mas maraming borrowing at spending, ang ginagawa ng mga tao ay deleveraging. Ang perang pumapasok sa sistema ay umiikot pabalik sa pagbabayad ng dating obligasyon imbes na lumikha ng bagong demand. Ang resulta, mabagal ang velocity of money. May liquidity nga pero parang natutulog. Kapag umabot sa ganito ang ekonomiya, napakahirap buhayin muli ang consumer confidence. Hindi sapat ang slogans, hindi sapat ang state media campaign na nagsasabing panahon na para gumastos. Hindi sapat ang discount voucher kung ang ugat ng takot ay nasa trabaho, utang, bahay at seguridad sa kinabukasan. Ang consumer confidence ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng utos. Nabubuo ito kapag naniniwala ang tao na magiging mas maayos ang kita niya bukas, na hindi lulubog ang asset niya, at na may sasalo sa kanya kung may sakuna. Kapag wala iyan, ang lahat ng encouragement ay tunog lamang ng marketing sa isang taong ayaw ng mabola. Sinubukan na rin ng pamahalaan ang mas direktang paraan tulad ng consumption vouchers at mga subsidy program para sa iba't ibang produkto. Sa unang tingin, matalino ang ideyang ito. Kung ayaw gumastos ng tao, bigyan mo ng voucher para mabawasan ang presyo at may kayat siyang bumili. Ang problema, kadalasan, maliit ang sukat ng tulong kumpara sa laki ng anxiety. At madalas pa, kailangan mo pa rin gumastos ng sarili mong pera para ma-maximize ang voucher. Para sa isang pamilyang nagtitipid, ang mensahe niyan ay hindi, "Uy, opportunity," kundi gastos pa rin ito kahit may diskwento. Kaya ang epekto ay panandalian at lokal lang. May konting sigla sa ilang holiday season o partikular na lungsod,
pero walang sapat na lakas para baguhin ang kabuuang direksyon ng national demand. May malaking pag-asa rin na ibinuo sa mga programang trade-in lalo na sa electric vehicles at green technology. Natural lang iyon dahil napakalakas ng manufacturing base ng China sa EV, battery at iba pang bagong teknolohiya. Kung hindi lumalakas ang lumang demand, baka pwedeng lumikha ng bagong wave ng domestic upgrading. Pero kahit may subsidy at matinding price war sa pagitan ng mga brand, hindi pa rin ito naging tunay na sagot sa problema. Oo, may demand, pero sa maraming kaso, ang nangyayari lang ay paglilipat mula sa gasoline cars papunta sa EVs o paghatak ng pagbili mula sa future papunta sa present. Hindi nito automatikong pinapalawak ang kabuuang consumer appetite. At para sa pamilyang nag-aalala sa trabaho at utang, kahit gaano ka-smart ang bagong kotse, gastos pa rin iyon sa insurance, maintenance at depreciation. Hindi mo maipapanggap ang liability bilang lifestyle revolution kung ang wallet ay nasa survival mode. Sa puntong iyan, may mga policymaker na gustong bumalik sa mas pamilyar na lunas, infrastructure spending. Magtayo ulit ng mas maraming proyekto, lumikha ng trabaho, paikuti ng ekonomiya. Pero ang problema, ang local governments na dapat magpatakbo sa maraming proyektong ito ay sila mismo ang kapos at lubog sa pressure. Matagal na kasing malaking pinanggagalingan ng kita nila ang bentahan ng land use rights sa mga developer. Nang humina ang property sector, humina rin ang revenue source na to. Kasabay nito, naroon ng napakalaking utang sa likod ng mga financing vehicles ng mga lokal na pamahalaan. Kaya kahit gusto ng sentro na pasiglahin ang demand sa baba, maraming lugar ang parang pasaherong walang pamasahe. Gusto nilang umandar pero baka mismong suweldo ng mga empleyado at basic services ay hirap ng punan. Ito ang isa pang dahilan kung bakit maraming stimulus sa papel ang maganda pakinggan pero mahina ang transmission sa aktual na ekonomiya. Ang sentral na pamahalaan ay pwedeng magdeklara ng malalaking plano, pero ang implementation sa lupa ay nakasalalay sa mga unit na pinansyal na pagod na rin. Kapag ang local state capacity ay hinihila pababa ng utang at kahinaan ng kita, ang bawat bagong programa ay pwedeng maging kalahating hakbang lang imbes na buo at tuloy-tuloy na intervention. May isa pang napakahalagang dimensyon dito, ang pribadong sektor. Sa maraming lungsod ng China, ang private sector ang tunay na gumagawa ng trabaho, kita at urban vitality. Pero matapos ang ilang taon ng regulatory crackdowns, policy uncertainty at mas mabigat na atmosfera para sa ilang industriya, marami sa mga negosyante at pribadong kumpanya ang naging sobrang maingat. Kahit nagbabago na ang tono ng pamahalaan at sinusubukang patahanin ng merkado, hindi ganun kabilis bumalik ang tiwala ng entrepreneur. Ang negosyante, kapag nasunog na, hindi agad humahawak ulit ng mainit na kawali. Kaya, imbes na agresibong mag-expand, ang marami ay nag-iingat, nagtatabi ng cash, nagbabawas ng hiring, at nagpapaliban ng investment. Ang epekto nito sa consumer demand ay direkta. Kapag hindi lumalawak ang pribadong negosyo, hindi dumadami ang trabaho. Kapag hindi lumalakas ang kita ng manggagawa, hindi tumitibay ang loob niya na gumastos. Sa huli, ang pangamba ng entrepreneur at pangamba ng household ay nagkakabit. Ang boss ay takot mag-hire dahil mahina ang demand. Ang consumer ay takot gumastos dahil mahina ang labor market. Parang dalawang taong parehong naghihintayan kung sino ang unang ngingiti pero pareho silang nakakunot noo. Sa ganyang kapaligiran, unti-unting nabubuo ang pinaka-nakakatakot na kondisyon sa macroeconomics. Deflationary mindset. Hindi ito simpleng pagbaba ng presyo. Isa itong pagbabago sa expectation ng lipunan. Kapag naniwala ang mga tao na mas mura pa bukas ang bilihin, may dahilan silang ipagpaliban ang pagbili ngayon. Kapag naghintay ang marami, lalong hahaba ang inventory at lalong mapipilitang magbawas ng presyo ang mga negosyo. Kapag patuloy ang pagbawas ng presyo, lalong tumitibay ang paniwala ng consumer na tama lang ang maghintay. Ito ang cycle na ayaw pasukin ng kahit anong bansa dahil kapag lumalim na to, napakahirap baligtarin. At dito nagiging sobrang limitado ang bisa ng monetary easing. Kung naniniwalang mamimili na mahina ang hinaharap, ang murang utang ay hindi oportunidad kundi dagdag risgo. Kung naniniwala siyang bababa pa ang presyo sa susunod na buwan, hindi siya magmamadaling bumili ngayon kahit may promo pa. Kaya kahit gaano pa karami ang inject na liquidity ng central bank, pwede itong humantong lang sa financial system at hindi sa tunay na paggastos ng sambahayan. Maaari pang ang lumobo ang demand sa government bonds o iba pang financial parking spots habang nananatiling malamig ang retail floor at mabagal ang hiring.
Ang problemang ito ng China ay hindi rin nakakulong sa loob ng kanyang hangganan. Kapag mahina ang domestic demand ngunit malakas pa rin ang industrial capacity, natural na ihahanap ng mga kumpanya ang outlet sa labas. Ibig sabihin, mas maraming murang produkto ang itutulak sa pandaigdigang merkado. Ito ang tinatawag ng marami na export of deflation. Ang mga sasakyan, solar panels, bakal, at iba pang produkto ay nilalabas sa presyo na mahirap tapatan ng ibang bansa. Sa isang banda, nakakatulong ito sa ibang ekonomiya na pababain ng inflation. Pero sa kabilang banda, pinipisil nito ang lokal na industriya ng mga bansang tumatanggap ng murang import, kaya hindi nakapagtataka kung bakit tumitindi ang protectionism, tariff barriers, at anti-subsidy investigations laban sa China. Ang kahinaan ng Chinese consumer ay nagiging tensyon sa pandaigdigang kalakalan. Pati mga bansang umaasa sa China bilang higanting mamimili ng raw materials ay natatamaan. Kung mas mahina ang property at infrastructure cycle ng China, humihina ang demand para sa iron ore, copper at iba pang commodities. Ang dating tila walang katapusang gana ng China sa construction materials ay hindi na ganoon kalakas. Kaya ang mga bansang ang growth model ay nakaasa sa pag-supply sa Chinese machine ay napipilitang mag-adjust. Sa madaling sabi, ang China noong 2026 ay hindi lang domestic macro story. Isa itong global transmission belt ng bagong uri ng instability. Maging ang mga multinational na kumpanya na dating tumingin sa China bilang pinakamahalagang merkado ng hinaharap ay napapakamot ng ulo. Maraming malalaking foreign brands ang nakikita ang paghina ng benta, lalo na sa segments na discretionary o premium. Hindi lang dahil mas mahina ang consumer. Bahagi rin nito ang pag-akyat ng mga local brands na mas mura, mas agresibo, at sa mata ng maraming mamimili ay sapat na ang kalidad. Kapag pinagsama mo ang humihinang kumpiyansa ng mamimili at pagtaas ng local competition, nagiging mas mahirap para sa foreign brands na ibenta ang dating magic story nila sa China. Kasabay nito, bumibilis din ang pagbabago sa supply chain strategy ng mundo. Ang mga kumpanyang dati ay handang manatili sa China hindi lang dahil sa production ecosystem kundi dahil sa laki ng domestic market ay mas bukas na ngayong mag-diversify sa Southeast Asia, India o Mexico. Hindi ibig sabihin nito na mawawala ang China bilang manufacturing giant. Malayo pa roon. Pero iba na ang mood. Kapag ang factory of the world ay hindi na rin gaanong kaakit-akit bilang market of the world, mas madali para sa dayuhang kapital na isiping magbawas ng exposure. Kung susumahin, parang may tatlong malalaking kadena na pumipigil sa Chinese consumption. Una, wasak ang confidence dahil sa property bust at kahinaan ng labor market. Ikalawa, mahina ang social safety net kaya sobrang taas ng precautionary saving. Ikatlo, mataas ang utang at malalim ang balance sheet repair kaya mas gusto ng household at business na magbawas ng risk kaysa magdagdag ng paggastos. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlong iyan, makakabuo ka ng ekonomiyang may maraming pera pero kulang sa pagnanais na paikutin ito. Kaya ang tunay na tanong para sa China ay hindi kung gaano pa kababa ang kaya nilang ibaba sa interest rate o kung gaano pa karaming bond ang kaya nilang ilabas. Ang mas mahalagang tanong ay kaya ba nilang ibalik ang tiwala ng tao? At ang sagot doon ay hindi makikita sa simpleng liquidity injection. Mangangailangan ito ng mas malalim na reforma sa social contract. Kailangang maramdaman ng pamilya na hindi sila iiwan sa oras ng matinding pangangailangang medikal. Kailangang maramdaman ng kabataan na may kinabukasan sa trabaho at hindi puro kompetisyon na walang gantimpala. Kailangang maramdaman ng pribadong negosyo na may patas at predictable na kapaligiran para mag-invest at lumikha ng trabaho. Kailangang maramdaman ng mga ordinaryong mamamayan na ang pag-angat ay hindi lang para sa iilang may access sa asset at kapangyarihan. Kung hindi mangyayari ang mga pagbabagong iyan, may panganib na dumulas ang China sa mas mahabang panahon ng mabagal na paglago, mababang inflation, at paulit-ulit na pagtatangkang pasiglahin ng ekonomiya na kulang ang epekto. Maraming analyst ang gumagamit ng salitang Japanification dahil sa pagkakahawig sa ilang elemento ng nangyari sa Japan matapos ang asset bubble nito. Siyempre, hindi eksaktong pareho ang dalawang bansa. Iba ang politika, iba ang institusyon, iba ang antas ng state control, at iba ang yugto ng pag-unlad. Pero ang babala ay malinaw. Kapag hinayaan mong lumalim ang deflationary mindset at balance sheet stress, pwedeng maipit ang ekonomiya sa mahabang panahon ng tila stable pero kulang sa sigla. Gayunman, hindi rin dapat maliitin ang kakayahan ng China na mag-adjust. Kung pipiliin nitong gamitin ang krisis bilang pagkakataon para sa mas seryosong reforma, pwedeng magbukas ang ibang landas.
Pwedeng ilipat ang diin mula sa lumang property-driven growth tungo sa mas balansing modelong nakasandal sa teknolohiya, mas mahusay na serbisyo, at mas matibay na household welfare. Pwedeng pagandahin ang pension at healthcare systems para lumiit ang takot ng tao na gumastos. Pwedeng paigtingin ang suporta sa pribadong sektor para lumakas ang trabaho at kita. Pwedeng unti-unting baguhin ang distribution ng yaman upang mas maraming household ang may tunay na purchasing power at hindi lang papel na asset value. Pero ang mga iyan ay mahirap, masakit at politically complicated. Hindi iyan madadaan sa iisang press conference or iisang rate cut. Ang pinakamahalagang aral dito ay napakasimple pero brutal. Ang pera ay hindi automatikong kumpiyansa. Ang liquidity ay hindi katumbas ng demand. Ang Bangko Sentral ay makapangyarihan, pero may hangganan ng kapangyarihan nito kapag ang mismong ugat ng problema ay takot, utang, at kawalan ng tiwala sa sistema. Pwede mong dalhin ang kabayo sa ilog, pero kung ayaw nitong uminom, hindi sapat na dagdagan mo lang ang tubig. Kailangan mong baguhin ang kondisyon kung bakit ayaw nitong uminom sa unang lugar. At iyan ang tunay na drama ng China noong 2026. Hindi ito simpleng kwento ng bumabagal na ekonomiya. Hindi lang to balita tungkol sa rate cuts at stimulus package. Isa itong mas malalim na kwento tungkol sa limitasyon ng state engineering kapag ang lipunan ay nasa yugto ng collective hesitation. Ang mga pabrika ay kaya pang gumawa. Ang mga bangko ay kaya pang magpautang. Ang estado ay kaya pang mag-anunsyo ng malalaking hakbang. Pero ang mamimili ang ordinaryong pamilya, ang kabataang nawalan ng gana, ang middle class na nadurog ang tiwala sa property, at ang matatandang kumakapit sa ipon bilang panangga sa sakuna, sila ang naging tunay na sentro ng krisis. At hanggat hindi sila bumabalik sa pakiramdam na ligtas gumastos, mananatiling kulang ang sigla ng domestic engine ng China. Sa huli, ang nakikita natin ay isang higanting ekonomiya na nakatayo sa sangandaan. Sa isang daan, pwede itong maipit sa mahabang panahon ng mabagal na demand, mahina ang kumpiyansa, at lumalalim na pressure sa loob at labas ng bansa. Sa kabilang daan, pwede nitong harapin ang masakit na reforma at piliting itayo ang isang mas matibay na modelong mas pabor sa household confidence kaysa sa asset inflation. Alin man ang piliin nito, ang epekto ay mararamdaman hindi lang sa loob ng China kundi sa buong mundo, mula sa presyo ng bilihin at hilaw na materyales hanggang sa direksyon ng kalakalan, pamumuhunan, at pandaigdigang tensyon. Kaya kapag may nagsabi sa'yo na madaling ayusin ang malaking ekonomiya basta magbabalang ng interest rate at magbuos ng liquidity, tingnan mo ang China ngayong 2026. Dito, malinaw na makikita na may mga sandali sa kasaysayan ng ekonomiya na ang tunay na kulang ay hindi pera kundi paniniwala. At kapag ang nawala ay paniniwala, wala pang sentral na bangko sa mundo ang nakapag-imprenta niyan.